Alam niyo po ba na merong isang unusual condition sa aming mga kababaihan? Yes, mas common to sa aming mga kababaihan na kami po ay nakakaranas ng sexual arousal without trigger. So, ibig sabihin, walang stimulation, walang kahit ano, pero kami ay naa-arouse. Parang may naamoy ako hindi maganda. And for today's vlog, ang topic po natin ay PGAD or Persistent Genital Arousal Disorder. By the way po, if you do like my content, mga madam and sir, no, just don't forget to please like, share, and subscribe sa aking YouTube channel po, my new Facebook page, Instagram, and TikTok. Maraming salamat po. God bless! So normally po kasi, we may get sexually aroused by what we see, what we smell, what we hear, what we touch, what we taste, ano? So your body reacts to that physical change. And ano pa, yung mind mo, nagiging excited din siya. Stop it. Get some help. But here, in PGAD, walang usapang ganyan. Wala yung planado-planado, no? So, dumadating siya nang hindi mo siya inaasahan or pinipredict, ano? So, kahit walang trigger, walang stimulation, nagiging sexually aroused ka. Di totoo yan. So, ano yung mga sintomas na possible na may PGAD ang isang babae? By the way, ang PGAD, mga madam and sir, pwede rin po siya mangyari sa mga kalalakihan, pero mas common po siya sa aming mga kababaihan. Kapag ikaw ay nakakaranas ng pain sa inyong ari, kapag meron kang vaginal lubrication, vaginal contraction, may tingling sensation sa inyong clitoris, o yung parang naghihibot-hibot ng ganyan, ano? And yung meron kang orgasm na kahit ikaw ay nag-orgasm na, ay pilit bumabalik ang inyong sexual arousal, hindi siya nawawala. Nice. So ano po ba yung nangyayari? Increase po kasi ang blood flow papunta sa inyong ari. Sa anong parte? Sa inyong clitoris, tinggel, sa inyong labia, sa vaginal lips yan, sa inyong perineum and anus. At nangyayari po itong sintomas na ito sa higit ilang oras, ilang araw, at possible din po buwan. Stop it. Get some help. So ito, tanong ko, akala nyo po ba maganda ang magkaroon ng PGAD o yung lagi kang aroused? Actually, hindi. Akala nyo lang oo. Pero hindi. Bakit? Kasi kapag PGAD po, ang nararanasan po ng mga kababaihan ay hindi pleasure na, mga madam and sir. Pwede po silang makaranas ng throbbing, itching, pain, burning sensation, yung mga parang tinutusok ka na ng karayom kasi nga po increase na yung blood flow papunta dyan sa inyong ari, and too much of this is not good. Bola lang yan. So, paano nga ba masasabi na ikaw ay nakakaranas na ng PGAD? Actually, mga madam and sir, meron niyang 5 criteria. Number 1, kung ikaw po ay nakakaranas ng arousal, mahigit ilang oras, ilang araw, at maging buwan na ay hindi nawawala. Number 2, ikaw po ay nag-o-orgasm naman, pero hindi pa rin nawawala ang inyong arousal o libido sa katawan. Next, number 3, hindi mo naman po gusto. Ano ibig ko sabihin? Nakaka-experience ka na po na tinatawag na distress kapag ikaw ay nakakaranas ng sexual arousal. Number 4, wala naman medical cause kung bakit ka nakakaranas ng ganyang sintomas. And number 5, ikaw ay nakakaranas ng sexual arousal without any desire. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. So, papaano po ba ginagamot ito ng ating mga doktor? Nagbibigay po sila ng medications, therapy, physical therapy, behavioral therapy, and even nga po yung mga sex therapy ay ina-advise po sa kanila. So, this would be the end of my vlog. Thank you so much for watching, and hopefully na may naiambag ako sa inyo for today's video. So, maraming salamat po. Comment down below kung meron po kayong request. Salamat!